Okay po, magandang araw po. Welcome back po dito sa ating discipleship training. Papasok na po tayo sa ating lesson 1. Pero bago po tayo pumasok sa lesson 1, I pray po na nakapag-pray tayo muna, or kung hindi man, pwede po nating i-post po muna itong video at mag-pray po muna tayo kay Lord upang sa ganun mabuksan po yung ating mga spiritual eyes sa gustong ituro sa atin ni Lord. So sa mga hindi po nakapag-pray or sa mga gusto pong mag-pray, sige lang po, i-post nyo lang po itong video and then pray lang po. And then after that, saka natin i-play ulit yung video. Okay po, welcome sa ating lesson 1. Ito po yung pinaka-lesson 1 natin. Yay! So, lesson 1 po natin, kailangan po muna natin maintindihan yung tinatawag na the gospel. So, ang topic po natin ngayon ay the gospel message, pero to the point na uh, kung paano natin to i-evangelize or i-share doon sa mga gusto rin nating i-win para kay Lord sa mga unbelievers. So, again po, katulad ng sabi ko sa last video, kailangan po ang mindset po natin dito ay tayo yung parang teacher na pagka binabasa natin to o pinapakinggan natin to, tinatranslate natin o tinatransfer natin to sa atin na parang tinuturo din natin sa iba. So ngayon pa lang po, imagine niyo na po na mayroon kayong tinuturuan. So ano po ba yung gospel message? Alam na alam po natin yon. Tayo po ay nagkasala at wala makaabot po sa glory ng Diyos, God the Father. So ang ginawa po ni God the Father, nagpadala po siya ng Diyos din, yun nga po si Jesus Christ, para abutin tayo at kung sino man po yung maniwala sa Kanya ay bibigyan niya po ng eternal life. At yun po yung parang shortcut ng gospel message na may namatay po sa ating Diyos para po makaabot tayo sa glory ng Diyos Ama. Okay po. So, paano po ba natin i-share yung gospel message sa ating mga prospect unbelievers, lalo na po kung talagang wala pa silang alam pagdating kay Lord. So, kailangan muna natin iparealize sa kanila o sa atin, sa ngayon, dahil tayo muna yung topic, kailangan ma-realize muna natin at saka ma-recognize natin ang ating mga kasalanan. So, yan po yung unang blank, recognize. We must recognize our sins. Okay? So, the person na yung wini-win natin, kailangan ma-recognize niya muna yung kanyang kasalanan. Paano po natin yun ipaparecognize? Kailangan ma-realize niya na ang original reason kung bakit po siya nabubuhay ay hindi po para lang magtrabaho, hindi para lang mag-provide, magbayad ng mga bills, hindi para dumaan sa maraming problema, stress, disaster, hindi po, kundi para magkaroon ng relationship, relationship kay Lord. Okay? So, sinabi po sa Bible, ang intention po ni God ay mabuti para sa atin, not to harm us, di ba? So, sinabi po sa Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the seas and the birds in the sky and over every living creatures that moves on the ground. So, ang ganda po ng plano sa atin ng Diyos. 'Di ba? Sinabi din po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So yan po ang original na plano sa atin ng Diyos. Yung magkaroon tayo ng relationship kay Lord, maging fruitful tayo, magpakarami tayo, at punuin natin ang mundo at isubdue natin ito. Ibig sabihin ng subdue, i-rule over natin ito. 'Di ba? And then, at ang plano niya sa atin ay mabuti at hindi masama.
pangako po yan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos hindi po napapako dahil isa po sa mga nature ni Lord na matututunan natin sa mga susunod na lessons, ang Diyos po ay holy, perfect. Pagka hindi po natupad yung pangako niya, hindi na po siya holy, hindi na po siya perfect. Di ba? Pero nagkaroon po ng problema. Nagbago po yung istorya ng plano ng Diyos sa atin, ang purpose natin sa buhay natin, dahil po sa tinatawag na sin. Dahil po sa sin, nabago po ang purpose sa atin ng uh, nabago po yung status natin kay Lord. 'Di ba? Pumasok na po diyan yung regrets, mga mistakes, mga errors, tapos nagkaroon na rin po tayo ng rebellion kay Lord, guilt and shame. So, pumasok na po yung kasalanan, pumasok na po yung negative. Kaya po sinabi po sa Romans 3:23, "For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard." So, lahat po nasa atin po yung tinatawag na sinful nature na namana po natin kaya sa ating ninunong si Adan at si Eva. So, hanggat nararamdaman nating tumatanda tayo, hanggat nangihina tayo, hanggat may nakikita tayong namamatay, under tayo sa sinful nature. So, hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo nagkasala at mabuting tao tayo. No, lahat tayo under doon. Kasi tum- nararamdaman natin nandiyan doon yung mga patunay na makasalanan tayo. So, sinasabi na there is no lesser sin, di ba? All sins make us sinner, and then all sin cuts us off from our holy God. Di ba? So, sinasabi po, some sins seems bigger to us than others because yung obvious na consequences, nagkaroon na po tayo ng comparison na parang feeling natin yung murder ay mas grabe kaysa sa hatred. Yung galit ka lang naman. So parang mas malaking kasalanan yung nag-murder ka di ba? Kaysa sa yung may galit ka lang sa puso mo. Na yung adultery parang mas grabe kaysa sa pride or sa lust, 'di ba? Pero hindi po 'yun ibig sabihin that if we commit only the lesser sin, yung parang mas maliit lang naman yung kasalanan ko eh. Hindi naman ako nagnakaw ng 1 million, ang kinupit ko lang naman 50 centavo. So sa pamamagitan nun para bang we deserve eternal life kasi mas maliit lang yung kasalanan ko. So hindi po yun ganun. Sabi po, all sins cuts us off from our holy God. So ibig sabihin, all sins makes us sinner. Diba? So all sins therefore leads to eternal death. Katulad nga po ng lagi natin ginagamit na illustration, kung murderer ka or major yung kasalanang nagawa mo, papainumin ka, pagdating mo sa langit, papainumin ka ng 10 baso na may lason. Tapos yung isa naman kung maliit lang na bagay yung nagawa mo kasalanan, papainumin ka ng 1 basong may lason. Ang ending po, parehas pa rin kayong patay. Kasi nga, all sins leads to eternal death. So, ibig sabihin nun, because it disqualifies us from living with God. It disqualifies us from living with God. Sulat po natin yun. Disqualifies us from living with God. Regardless of how great or small it seems, kaya po wag po nating i-minimize yung little sins or i-overrate yung big sins. Lahat po yan sin. Kahit yung white lies, ganun din po yun. They all separate us from God. They all separate us from God. So lahat po ng kasalanan, sineseparate po tayo kay God. Bakit po? Dahil holy si Lord. Ayaw niya ng madumi, ng dumi, ng kasalanan. Holy siya di ba? Pero, ginawa niya ng paraan.
all sins can be forgiven if we repent and turn to Jesus, di ba? So kaya nga po kailangan muna ma-recognize natin ang ating kasalanan, na tayo ay makasalanan. Okay po. And then kapag nangyari po 'yon, dahil po ah, makasalanan tayo, ang kasalanan natin po ay may consequence, and that is death, kamatayan. So ano-ano po ba yung kamatayan na yon? The moment we started sinning, nung death enter our lives. Makikita po natin yan doon sa Genesis, nangyari po yan kay Adan at Eva, na yung the moment na kinagat po nila yung uh, fruits of the knowledge of good and evil, namatay po sila. Hindi physically agad-agad, pero yung spiritually nila, namatay po agad. 'Di ba? Tapos nawala agad sila sa uh, fellowship tsaka sa relation sa fellowship kay Lord. Kaya pati yung eternal death pwede rin nilang makamit kapag hindi nila kinilala si Jesus Christ. So yung una po dito, ang unang death na naranasan po natin dahil ang consequence po ng ating kasalanan, so may tatlo pong kamatayan ang mangyayari po sa atin. So yung una po, yung tinatawag na physical death. So sabi po dyan, ang katawan po natin, lahat po tayo makakaranas po nito, babalik po sa abo, sa alabok, magkakasakit po tayo, manghihina tayo, tatanda tayo, at pagdating ng panahon, mamamatay. Ayan po yun. So, yan po yung unang-unang death, physical death. So lahat po tayo mararanasan po natin yan. Pangalawa pong death ay yung tinatawag na spiritual death. So sabi po dyan, our soul experience meaninglessness. Parang dito pa lang po nararamdaman na yan ng ibang mga tao, di ba? Yung parang bang yung spirit mo sobrang wala, lobat, yung parang wala kang connection kay Lord. So yun nga po yung ibig sabihin nun. Disconnected ka kasi kay God, na disabling us from approaching Him. So hindi man lang tayo makalapit sa Kanya. Spiritual death. So void in our hearts felt when we are alone, and lack of peace, joy, contentment, and life, we are not truly alive. Diba? Parang wala. Parang ang hirap ng buhay sa iyo, parang ang bigat ng buhay sa iyo. Wala kang relationship kay Lord, di mo naiintindihan kung ano yung purpose mo, kung ano, kung bakit ka ginawa, kung bakit may Diyos. Wala. Bugnutin ka, magagalitin ka, yung mga ganun po, yung parang nabubuhay ka lang to survive. Spiritual death ang tawag po doon. Pero may pinaka worst pa po doon. Yun yung tinatawag na eternal death. So pagkatapos daw po ng buhay natin dito sa earth, pupunta daw po tayo sa tinatawag na hell kapag hindi na tinanggap si Jesus Christ. Yan po yung tinatawag na eternal death, patungong impyerno. Okay po. So ang sabi po dyan, after our life, we headed to a place called hell. There will be everlasting punishments for sinners. We will be forever be separated from God. So, ang totoo pong kamatayan, sa mga tao po, hindi naman dapat po talaga natin kinatatakutan yung kamatayan kung tayo po ay Kristiyano na. Ito po ay ang entrance po natin papunta po kay sa piling po ng Diyos. Pero kung hindi po talaga tayo Kristiyano at wala po tayong relationship kay Lord, dapat po natin ito katakutan. Kasi ibig sabihin nito, forever, eternally, wala ka sa presence ng Diyos. At kapag walang presence ng Diyos, imagine mo na lahat na pwede mong imagine na pwedeng mangyari pangit sa iyo. Nandoon na yan. Kasi wala ng Diyos. Wala na si God sa iyo doon. Hell. Sabi po dyan, pagdating po sa hell, wala na pong, or kapag ka namatay po tayo at di natin tinanggap si Jesus Christ, wala na pong second chances.
Hanggat buhay pa lamang po tayo dito, nandito po yung chance natin. Once na namatay po tayo physically, judgment po ang kasunod. Walang second chances. It's either you go to sa piling ng Diyos or you go separated from God sa hell. So, ang hell po ay eternal suffering. Ibig sabihin, nagsasuffer ka doon, umiiyak ka doon eternally, at walang prayer doon na sasagutin ni Lord para sa iyo. Kasi nga, wala yung presence niya doon. 'Di ba? So, ginawa niya yung hell para parusahan ka talaga. It is a daily suffering for eternity. And yes, kung naniniwala ka sa mga ibang nababasa mo sa Bible bilang isang Kristiyano, kung pinapaniwalaan mo yung mga pangako sa iyo ni Lord, mga promises sa iyo ni Lord, kung pinapaniwalaan mo yung heaven, dapat paniwalaan mo din na totoo yung impyerno. Marami po kasi nagsasabi ngayon sa panahon natin na kwento-kwento, gawa-gawa lang daw yung heaven and earth. No, bilang isang Kristiyano, dapat ngayon pa lang tinatanggap mo na totoo din ang impyerno. At yung eternal death na makakukuha mo pag di mo tinanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, yun ang resulta ng kasalanan mo. Eternal death, physical death, and spiritual death. So, nakakatakot po. So, hell is real and eternal death is the result of sin. So, yun po yung unang-unang ma-realize natin. Kailangan ma-realize natin na tayo, ma-recognize natin na tayo ay makasalanan. Okay? Pangalawa po, because God is holy, sinner deserve eternal punishment for breaking His law. Sinabi po yan. Because God is holy, we deserve eternal punishment for breaking His law. Okay? And then, sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Diba? Ang sarap po na ang Diyos natin, ang Diyos lamang po natin na nag-o-offer po ng kabilang buhay. Wala pong ibang Diyos sa kahit na anong Diyos-Diyosan po ang nakakapagsabi or makakapag-provide ng kabilang buhay. Diba? So sabi po dito sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So mayroong eternal life. Kanina, eternal death. Ngayon, mayroong eternal life. Kanina daw? Through Christ Jesus our Lord. Diba po? So sabi po dyan, eternal life is a gift from God. Pero dahil po ito ay regalo, it is not something that we earn or something na kailangan po nating bayaran. Ito po ay a gift na hindi po natin pwede ding bilhin. Gift kasi regalo nga po ito eh, gift nga po ito eh. So ang kaya lamang po natin ditong gawin ay tanggapin po yung grasya ng Panginoon. Tanggapin po yung gift. So a more appropriate response to a loved one who offers a gift is graceful acceptance. So isulat po natin yan, acceptance with gratitude, ng may pasasalamat po. So our salvation is a gift of God, not something of our own doing, but God saved us by His grace when we believe. And we cannot take credit for this. It is a gift from God. So kailangan po nating maintindihan na yung eternal life through Christ Jesus, yung salvation po natin, ay hindi po galing sa sarili nating effort, kung hindi, regalo po sa atin ng Diyos. Kaya po, magkaroon tayo ng heart of gratitude or yung heart na, Lord, salamat po dahil isa ako sa mga napili ninyong bigyan ng ganitong gift. Di ba?
So, dyan po sa pangalawang bullet point, ang sagot po dyan is salvation. Salvation. Sulat po natin, salvation. So sabi po, salvation is not a reward for the good things we have done. Para daw po, bakit daw po? Para hindi daw po natin ipagmayabang. So He saved us because of His mercy, not because of any good things that we have done. So sinabi po sa Titus 3:5, He saved us not because of the righteous thing we have done, but because of His mercy. Di ba? Ang masarap pa nga doon He died or He did it while we were sinner. Kaya po talagang wala tayong may pagmayabang, kundi magkaroon lang po tayo ng humble submission po kay Lord. Sabi po, He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. Diba? How much more should we accept with thanksgiving the gift that God has freely given to us? So, ang sarap po na isa tayo or kaparte tayo doon sa mga napili ni Lord na bigyan niya ng salvation. So, i-appreciate po natin yung regalo na ino-offer po sa atin Lord at wag po natin to basta baliwalain lamang. So, pangatlo po sa bullet point, God is holy and does not tolerate sin. Therefore, someone has to pay for the wages of sin. Di ba? Si Lord po, pagka may nagawa kang sin, laging may kabayaran. Kaya nga po may offering system o ritual doon sa Old Testament. Laging merong dapat magbayad. But God is also love. Sulat natin, God is also love. He loves us, so He made a way to save us. Diba? Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin kasi tao lang tayo eh. Pero dahil si God nga ay Diyos din na mapagmahal or siya mismo yung love in a godly level na love, He made a way. Diba? Para iligtas tayo. Paano daw po? Dito sa point number 3. Sabi po, to solve the dilemma of God's holiness and mankind's sinfulness, Jesus was crucified. Pinako daw po si Lord para sa atin, si Jesus Christ. Baliktad po yung crucified. Di na ako marunong mag-spelling. So, to solve daw po yung dilemma ng holiness ni God, kasi hindi pwedeng walang hindi pwedeng baluktutin niya yung holiness niya kasi hindi na siya holy noon. At saka yung kasalanan nating mga tao, kailangan may magbayad. Si Jesus nga po yung nagbayad. So He was crucified so that those who would trust in His sacrificial work could be saved. So sinabi po, God gave His only Son, Jesus Christ, to die for the payment of our sins and the redemption of our soul. Diba? So, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Sinabi po sa Romans 5:8, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sinabi naman po yan sa Romans 6:23. Ang sarap po. Sinong Diyos ang gagawa po ng ganyan sa creation niya? Ang Diyos lang po ng mga Kristiyano. Di ba po? At ang maganda pa dyan, ang sabi po, while we were still sinner, ginawa niya po yun. Hindi niya po inantay na magbalik loob muna tayo sa Kanya bago niya gawin yun. Hindi. While we were still sinner. Di ba? Katulad nga po nasabi, these are amazing words. God sent Jesus Christ to die for us not because we are good, but because He loved us. Yung love po niya, hindi po katulad ng love na nararamdaman natin dito sa buhay natin o dito sa earth. Kung hindi, godly level of love. Yung talagang siya na yung love. Pagka dinifine mo yung love, hindi natin kayang maarok kasi siya na yung love. Hindi siya
basta lang God loves us. Hindi po, kundi God is love. So yung love, siya mismo yun. And one, and dahil doon, gusto niyang mag-spend tayo ng eternity sa Kanya dahil sa pagmamahal niya sa atin. So si Jesus po, wag po tayo mag-alala, hindi naman po siya nanatiling patay nung crucified po siya dahil alam na alam po natin sa ikatlong araw, nabuhay po siya uli, na-resurrect po siya at tinalo niya po yung kamatayan. So he is alive po. Dahil doon sa ginawa sa nangyari or sa na-accomplish po ni Jesus Christ, now we have access to new life. Nagkaroon na po tayo ng new life. Kasama na po tayo doon kapag tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Meron na po tayong tinatawag na new life. We are a new creation kay Lord. So sabi po dito, pang-apat po na point, if kapag hindi pa po natin talaga tuluyang tinatanggap si God, si Jesus Christ as our Lord and Savior, meron pa rin po tayong chance ngayon. Pero like I said, ginawa po itong teaching na to para kapag nag-i-evangelize na tayo sa mga unbelievers. So kung yung wini-win natin kay Lord, kapag naniwala po siya, if a person believes this, he should repent of his or her sin. Kailangan po maparealize natin sa kanila na kailangan nilang mag-repent sa kanilang mga kasalanan at magtiwala sa ating Lord and Savior na si Jesus Christ. Bakit po? Dahil believing into Jesus means to admit. Believing into Jesus means to admit your sin. So kaya kailangan po nilang mag-repent, kailangan po nilang may pakita na ina-admit po nila yung kasalanan nila. So begin by admitting you are a sinner and cannot save yourself. So kung nandito ka po, it's your first time na umattend dito sa discipleship training, tapos ngayon mo lang, parang ngayon lang medyo nagme-make sense sa iyo ito, I also encourage you to repent from your sin and to admit your sin kay Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior after nitong lesson na to. So, kailangan po nating maniwala or tanggapin na hindi natin kayang iligtas yung sarili natin pagdating sa mga usaping espiritual na makasalanan talaga tayo at hindi tayo makakaabot sa glory or sa presensya ng Diyos without Jesus Christ. Kailangan tanggapin natin yun, maintindihan natin yun. So, pangalawa po, believing into Jesus means to have faith in Him. So, kailangan may pananampalataya ka kay Lord, di ba? So, believe in Him, yung ibig sabihin niyan, magtiwala ka kay Jesus, na yung ginawa niya sa iyo ay enough para mabigyan ka niya ng eternal life or yung tinatawag na glorified body kapag nag-resurrect ka after ng iyong kamatayan. Na yun ay kailangan mo paniwalaan na enough na yung faith mo kay Jesus na mabigyan ka ng pagkakataong makasama ang Diyos forever, for eternity. Okay po. So pangatlo po, believing into Jesus means to confess. Kailangan mo pong i-confess that Jesus is as your Lord and Savior of your life from now on. Kaya dyan po papasok yung tinatawag na baptism. Isa po yun sa mga way na pinapakita mo sa tao na si Jesus or you are born again or you're a Christian. Pero for now, ang kailangan mo munang gawin is to confess na or tanggapin ng buong puso na si Jesus Christ ay ang iyong Diyos at tagapagligtas. Na from now on, siya na ang nagmamay-ari ng buhay mo at sinusuko mo na sa kanya lahat simula ngayon. So sinabi po sa Romans 10:9-10, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead,
you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. So, kailangan talaga may action din sa iyo. Kailangan nide-declare mo talaga. I-open mo yung bibig mo at saka yung puso mo, tatanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. And then you will be saved. Kailangan naniniwala ka talaga. Hindi yung nadala ka lang, napasabay ka lang sa mga sumusunod sa sinner's prayer sa church, or dahil ang ganda, naramdaman mo lang, ang gandang pakiramdam na nga nangyari sa iyo ngayon, napatanggap ka, tapos wala ka ng next step. So, kailangan, pag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, and you like really believe it in your heart, kailangan gagawan mo na paraan. Ano ba yung next step ko? Kumbaga sa trabaho, na-hire ka na eh. Pinanganak ka na sa langit, baby ka na sa langit eh. So, paano ka ngayon makakainom ng milk at makakakain para lumaki ka doon, mag-mature ka, di ba? So, yun itong purpose ng discipleship training natin. So sabi dito, salvation is as close as your own lips and heart. 'Di ba? Napakalibre. Napakadali ng salvation, napakalibre. 'Di ba? Salvation is as close as your own lips and heart. People think it must be a complicated process na kailangan mo pa munang magbago, ayusin yung pananaw mo, yung mga decision making mo bago ka lumapit kay Lord. Hindi po. Hindi po ganun yun. Lumapit ka muna kay Lord, tanggapin mo muna si Jesus Christ, tapos hayaan mo siya ang magbago sa iyo. So sabi po dito, if we sincerely believe in our hearts and profess that Jesus Christ is the risen Lord, we will be saved. Okay po, so para po doon sa mga gusto nating iwin kay Lord, pasunurin natin sila sa sinner's prayer. Kung hindi naman po kayo fan ng sinner's prayer, pwede nyo po silang advisean na pag uwi nila sa bahay nila, mag-pray po sila ng sincere. Kung maaari, talagang declare nila na tinatanggap nila si Jesus Christ as their Lord and Savior, at nire-recognize nila at ina-admit nila yung kasalanan nila, at alam nila na hindi nila kayang iligtas ang sarili nila kundi ang Diyos lamang. At from that point forward, ang si Jesus or ang Diyos na ang magpatakbo ng kanilang buhay. So kailangan po natin silang advisean ng ganon, or pwede rin po natin silang pasunurin sa sinner's prayer, and makikita naman po natin from their reaction and emotion kung talagang tinanggap nila si Jesus Christ. Tapos po nun, after nun, pwede natin silang i-congratulate. Pwede nating sabihin na, congratulations, you have been forgiven by all your sins. Kasi po totoo naman yun eh. Kahit tayo po, nung una nating tinanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Yung kasalanan nating past, present, and future, napatawad po yun. At na-reconciled na rin po tayo kay Lord. Ibig sabihin po nun, meron na tayong new relationship with God, the Father. Kasi nga po, naging children or child of God na po tayo. Yun po yung ibig sabihin ng reconcile, na ibalik tayo sa presensya ng Diyos. Tapos yun na rin po yung beginning of our new life, or kung yung winiwin natin, yun na yung beginning ng new life niya. Ibig sabihin, born again na siya in spirit. So ibig sabihin, baby na siya doon. Kailangan natin siyang palakihin, kailangan natin gabayan, i-follow up, turuan nito, pa-attend sa mga discipleship training, Bible study, at i-mold para maging disciple. Kasi nga, di pa nila alam yung gagawin nila. So, yan po ang mga kailangan nilang ma-realize. At dahil doon po, syempre, meron na silang ticket papuntang langit. Dahil naka-receive na po sila ng eternal life. So, kaya kahit anong mangyari man sa buhay nila, makaka-sure sila or ma-assure nila na once na maranasan nila yung physical death, may enjoy naman nila yung presensya ng Diyos. At magkakaroon sila ng abundant life doon sa paradise, sa langit. So, kailangan po iparealize po natin itong lesson 1, yung gospel, na may Diyos, dahil tayo makasalanan, may Diyos na mapagmahal, pinadala niya ang kanyang anak para magbayad ng ating mga kasalanan. Pero
Pero nung after mamatay, katatlong araw, nabuhay muli at ngayon nagbibigay at nag-o-offer sa atin ng pagkakataong mag makapiling uli ang Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay kay Hesukristo sa kanyang anak. At pagkatapos nun, pagtas natin tinanggap, magkakaroon tayo ng salvation at kapag naranasan natin ang physical death, yung spiritual life natin at saka yung eternal life natin nasa sa atin. Makakasama natin ang Diyos sa kabilang buhay magpakailanman. So, dito na po matatapos yung ating lesson 1 and hopefully po marami tayong natutunan and maiksi lamang po itong lesson 1 natin. Katunayan lang po na kailangan muna natin maintindihan yung gospel, ba't ba natin ito ginagawa. Pero pagdating po sa lesson 2, medyo mahaba na po at sa mga susunod na lesson. So, i-prepare po natin yung heart natin, yung mind natin sa mga susunod pong lesson kasi medyo mahaba na yun. So, doon na po talaga papasok yung biblical theology. Pero anyway po, hopefully po lahat may mga natutunan at yun lamang po, pagpalain po tayo ng Diyos uh, at umpisahan na po nating mabuhay ng may peace, joy, love, lahat po ng fruit ng Holy Spirit. Umpisahan na po natin i-practice sa buhay po natin. At ma-appreciate po natin yung regalo na binigay sa atin ng Diyos Ama. Ilawan po. God bless po. Good night.